I desire to be present with you now and to change my voice, for I stand in doubt of you. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, gusto ko na ako ay makasama niyo present, lagi na sa inyo, ngayon, and to change my voice, alright, para, amen, for I stand in doubt of you. Sa aklat ng James chapter 3, verse 4-6, behold, also the ship, which though they be so great and are driven of fierce wind, yet they are turned about with a very small helm, whatsoever the governor listed. Even so the tongue is a little member of the boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a word of iniquity is of the tongue among our members, that it defieth the whole body and set it on fire, the course of nature, and is set on fire of hell. Amen. Tayo muna sa ating. Ang propeta ng ating Panginoon, but we seen the mighty working power of God. At ito naman yung nakikita natin lagi, di ba? Ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Na siya nating laging nakikita day and night. Amen. The working power of God. Hallelujah. Minsan ay ini-ignore natin yung ibang mga bagay. Yung maraming bagay na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Most of the time, hallelujah. Amen. Sa mga maliliit na bagay, kadalasan doon ang Diyos na umusap. Amen. At yun ang mga bagay na minsan ay ini-ignore natin kasi hindi natin masyadong napupuna yung working power of God. Akala natin is pangkalaniwan lamang. So nagiging, amen, ang mga tao kasi parang nagiging sanay na sa mga bagay na nangyayari. And then, pero hindi na naintindihan. Amen, sa mga maliit na bagay nito, kadalasan ang Diyos ay totoong kumikilos. Amen, kadalasan hindi natin napapansin. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, but we seen, hallelujah, the mighty working power of God. Amen, itong kapangyarihan ng Diyos na ito, na ating nakikita, na ating nandarama, na ating ipinapangaral, hallelujah, can change the sinner to a Christian. In other words, hallelujah, yung kapangyarihan ng Diyos ay kayang magbaguhin ang isang makasalanan para maging isang Kristiyano. Amen. Gano'n ito ka, hallelujah, ka specific. Kumbaga ang Diyos, amen, hallelujah, tinukoy niya, specific, na ang Diyos kaya niyang baguhin. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, kaya niyang baguhin ng Diyos, ng working power of God, ang isang makasalanan para maging isang Kristiyano. At di ba, ito naman ang dati nating buhay, dati tayo makasalanan, amen, lubog sa mga pagkakasala, amen, naging makasalanan tayo, sing dumi, sing itim ng buhok ng tao ang ating kasalanan. Amen, hallelujah. At tayong lahat, amen, sabi ng propeta ng ating Panginoon ay nakulapod doon sa ilalim ng putikan kung saan napakadumi. Galing tayo sa isang pusali. Amen, tayo dinampot ang ating Panginoon para tayo justified. Amen. We are all justified. Amen, justified by grace. Sabi ng Scripture, we are saved by grace. The power of God working, sabi dito ng Scripture, yung working power of God na nagligtas sa ating makasalanan papunta sa pagiging isang lingkod ng ating Panginoon. Amen. Puri ng ating Panginoon. Sabi niya, but we sin, nakikita natin ang mighty working power of God to change the sinner. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang makasalanan para maging isang Kristiyano. Amen. Alright? Hallelujah. At minsan ito ang hindi natin, ito yung na-overlook natin. Amen. Once I have read the story, nakakapakaligo ako ng isang storya, may isang babaeng nagkwento. Amen. Hallelujah. At sinasabi niya, nakaranas siya ng isang napakalakas na bagyo sa dagat. Amen. At siya ay nanalangin sa Diyos. Pero sa kabila ng kanyang panalangin, ay hindi tumigil ang napakalakas na bagyo.
yung malakas na unos at malakas na hangin, hindi ito tumigil. Amen. Sometimes, amen, sabi niya, ito yung kanyang testimonya, sometimes, you can control the wind. Hindi kasi hindi natin makokontrol ang hangin, kasi hangin yun eh. Wala tayong kakayanang kontrolin ng hangin. Amen. Kung ang Diyos nagpadala ng hangin, amen, hindi natin pwede sawatain ang gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Kagaya nito, kadalasan yung di ba yung nagdaan na init ng panahon, kahit anong dasal natin, hindi naman mawawala yung init ng panahon. Kasi yun na talaga yung naiplano ng Diyos. Pag ang Diyos meron siya naiplano, meron siyang bagay na ginawa, hindi natin pwedeng baguhin ang gusto ng ating Panginoon. That is His plan. Alright? Sometimes you cannot control the wind, but you can adjust the sail. Ito yun, napakaganda eh. Hindi mo makokontrol yung hangin, pero pwede mong i-adjust ang iyong paglalayag. Amen? Di ba yung bangka, meron siyang, tawag dito, meron siyang yung pinataas, ano tawag doon? Yung sa bangka, di ba para madala ng hangin. Pag malakas ang hangin, yun ang tututok sa kanya kung saan pupunta. Layag. Layag. Yan. Amen, yung layag. Pag itinaas mo yung layag, dahil sa malakas ng hangin, mabilis ang takbo mo. Amen. Papadparin ka rito kung saan ka man dalhin. At maaari kang bumaliktad kung sakaling malakas ang hangin. Pagka sa sobrang lakas ito at dahil nakataas yung iyong layag, abay talagang gugulong ka sa lakas ng hangin. Sa ang bangka mo ay masasira at magugulo sa dalampasigan. Pero sabi rito, mga kapatid, you cannot control the wind, but you can adjust your sail. Pwede mo namang i-adjust ang iyong sail. Amen? Minsan kasi tayo pagka may mga pagkakataon, halimbawa, kagaya nga sa Bill Brother Noel, testimonya niya, yung kanyang kapitbahay, abay talagang tinik sa kanyang lalamunan. Amen. Example ko lang ito, Brother Noel. At minsan, hallelujah, ay nadadala siya kapag iniinis siya ng kanyang kapitbahay, ng kanyang neighbor. Amen. Pero alam niyo ba, mga kapatid, yung malakas na dalawang ng hangin na ito, kung hindi mo kayang kontrolin, ikaw ang mag-adjust. You can adjust your sail. Amen. Hallelujah. Gamitin mo ang iyong pananampalataya para hindi ka niya matangay. King say amen. Kung saan man ang gustong dalhin. I-adjust mo, ibaba mo ang iyong layag. Minsan kasi tayo mga Kristyano, palibasa tayo ay nakakaalam ng tama, minsan tayo ang nagiging mas mataas kaysa sa kanila. Ano ka ba? Bride ako eh. Amen. Unbeliever ka. Pero ang sabi dito mga kapatid, kailangan tayo ang mag-adjust ng layag natin. Amen. Ito lang ang isang tanging paraan para tayo ay makapanagumpay. Let us adjust our sail. Amen. Pag ibinaba mo ang iyong layag, hindi ka na matatangay ng hangin. Saan man niya gustong dalhin. Amen. Yung mga pagsubok sa buhay natin, yung dalung ng hangin na malakas, na gusto kang tangayin, gusto kang pagulungin sa alon, na gusto kang sirain, na gusto kang wasakin, pero pag ibinaba mo ang layag mo, lalampas lang yung hangin na yan. Amen. Puri ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya rito, mga kapatid, God don't change. The gospel don't change. But something changed. It's you. Amen. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang kanyang gospel will never change. Ipinapangaral natin, hindi nagbabago yan. Ang Biblia, ang salita ng Biblia, hindi nagbabago yan. Amen. Kahit anong mangyari, hindi nagbabago ang salita ng ating Panginoon. Even the God, ang Diyos mismo na nagsalita ng kanyang salita, hindi ito magbabago. Amen. When God say, we are saved by grace, we are saved by grace. Amen. Amen. Hindi na pwedeng baguhin yun. Hindi na pwedeng sabihin, ay, hindi ako saved by grace, saved by works na ako ngayon. Amen. Kasi tayo ay mga iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. At hindi ito magbabago. Ang biyaya niya ang nagligtas sa atin. The gospel doesn't change, God doesn't change, but something changed. Pero may kailangan magbago. Ikaw yun. Yes. Ako yun. Tayo yun. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Puri ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya rito, mga kapatid, basahin natin yung scripture na ating binasa kanina.
I desire to be present in you, sabi ni Apostle Pablo, and to change my voice, for I stand in doubt of you. Sabi niya rito sa kanyang preaching, the faith that was once delivered to the saints. Sabi niya, crows say, I have two. They were both false, but one of them was of God, and the other was of the devil. They turned one loose, and here's how they could tell by their appetite. Inilimbawa niya dito yung dalawang klase ng ibon. Yung uwak at saka yung kalapati. Oo nga naman. Yung uwak at saka yung kalapati, parehas lang naman silang ibon eh. Di ba? Parehas lang silang ibon. Parehas lang din silang lumilipad. Amen. Pero, saan sila nagkaiba? Sa appetite. Amen. Amen. Magkaiba ang kinakain ng uwak sa kinakain ng kalapati. Kasi ang kalapati, hindi kumakain to ng mga bulo kasi wala siyang abdo kung tawagin. Wala silang panunaw doon sa mga bagay na hindi maganda. Kaya kinakain nila, ay pinipili nila ito, yung mga seeds. Alright, kumpara doon sa uwak, ito yung paborito niyang kainin. They are different in appetite. The crow was satisfied to fly from one old dead carcass to another one. Ang uwak daw ay kontento na palipad-lipad, padapo-dapo doon sa mga patay na pagkain. From one to another. Okay? And eat. Just like the man confesses to be a Christian today, para daw itong mga Kristiyano sa panahon natin, nagsasabing sila yung mga Kristiyano, and still doing things like smokes and drinks and ruins around like we used to do. I don't care how much church you belong to, you're still a sinner in the sight of God. But when turned the dove, pero nung palipatin niya yung dove ni Noah, she couldn't stand the smell. Hindi siya makatagal. Bumalik siya. Kasi nakita niya, dami mga mababaho ng bangkay. No? So bumalik siya. Why? Bakit siya bumalik? Ang nature of the dove, the reason the dove couldn't eat those things. Kasi ang kalapati, hindi pwedeng dumapo, hindi pwedeng kumain ng mga bagay na kinakain ng uwak. Kasi wala siyang gall, wala siyang panunaw. Wala siyang abdo. It can't digest them things. Hindi niya kayang i-digest, hindi niya kayang tunawin, maatim na kainin yung mga kinakain ng uwak. And that's the way Christians born again. Ito ang dahilan. Ang mga Kristiyanong born again, wala silang gall of bitterness, wala silang panunaw, wala silang kakayanang kumain ng mga bitter things. Amen. Yung mga bagay na mapapait. Hallelujah. Wala silang panunod tungkol dito kasi ito ay hindi pagkain ng mga uwak, ng mga agila, ng mga kalapati. And you can digest the word no more. Hindi mo kayang i-digest ang sanglibutan. See, the things of the word, it's all dead. Amen. Sabi niya rito, watch. Amen. Masdan niyo daw kung ano yung ginagawa ng dalawang ito. Okay. So sabi niya rito, mga kapatid, hallelujah. Paano nangyayari? Amen. Na parehas lang naman silang ibon, pero magkaiba yung kanilang appetite. Amen. It is the nature. Nature ito. Kaya pala mga kapatid, may mga tao, hallelujah, na kahit anong pagsubok ang dumadating sa buhay, kahit anong tukso ang lumalapit sa kanila, hindi nila kaya ma-digest ito. Why? It is because of the nature inside. Yung nature natin na nandun sa loob natin, hindi niya kayang i-digest yung mga bagay ng sanglibutan. Amen. Alright? Naalala niyo ba mga kapatid, may istorya dito? Amen. Si Job. Hallelujah. He is under nasa ilalim siya ng dumaan siya sa malalim at mabigat na circumstansya sa buhay. Naalala niyo ba? Namatay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga alagang hayop ay nangamatay din. Nasunog ang kanyang mga
tupahan, ang kanyang mga bakahan, ang kanyang lahat ng kanyang mga alagay na nangamatay. And then yung mga lahat ng kanyang pinatangkilik ay nawala. Amen? Mismong pati yung kanyang katawan, amen, ay tinubuan ng bukol, ng pigsa, sabi ng scripture. Buong bahagi ng kanyang katawan, mula talampakan hanggang kanyang bumbunan, ay tinubuan ng sakit, ng sugat. Amen? Pero hallelujah, under those circumstances, sa ilalim ng panahon na ito, sa ilalim ng kanyang kinalalagyan, he will never change his faith believing God. Amen. Hinasabi niya rito, hindi nagbago kailanman ang kanyang paniniwala sa Diyos. Naalala niyo ba sabi niya, hubad akong dumating, hubad din akong aalis. Alam niya ng lahat ng bagay, hallelujah, hindi siya pwedeng kontrolin. Can you say amen? Mawala man ang meron siya, mawala man yung bagay na meron siya, pero hindi na mabago, hindi nawawala ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Yung faith na meron si Job, hallelujah, sa ating Diyos, hindi kailanman ito nabago ng mga sirkumstansya sa buhay. Alright, sabi niya rito, mga kapatid, sa preaching na ito, sabi niya rito sa preaching niya, for him will I accept. Here comes this 5 counselor. Narito daw yung 5 counselors or church member. Job cursed the day he was born. He said, may he start not shine, may the stars not shine at night, and the sun by the day. Nalo daw yung mga counselor. Sabi kay Job ng mga counselor niya, Job, sumpahin mo na yung Diyos mo. Amen. Baka mayroon kang ginawang kasalanan. Huwag ka nang maniwala sa Diyos, sumpahin mo na yung Diyos mo. Amen. Sabi ni Job, tayo lang ba'y maglilingkod dahil sa pagpapala? Amen. Pag wala na, ay hindi na tayo maglilingkod sa Kanya, hindi na tayo kasalamat. Amen. So nakita niyo ba kung ang galaking pananampalataya? Sabi niya, yung senses na ito, yung counselors na ito, hallelujah, na gustong baguhin ang circumstansya ni Job, yung pananaw ni Job, pag ginamit niya yung kanyang 5 senses, yung kanyang 5 counselors, yung mata, kasi nakita niya yung kanyang mga anak, namatay na. Nakita niya, wala na lahat yung kanyang mga ari-arian. Kung gagamitin niya ang kanyang mata, as counselor niya, magbabackout na siya sa Diyos, di ba? Pagtalikod na siya, Lord, amen, pinabayaan mo ko. Kitang-kita ko, sinunod mo yung aking mga bakal, aking mga tupahan, yan. Amen, nawala ka gatol-gatol. Inayaan mo na, amen, nakunin ng mga magnanakaw yung aking mga ari-arian. Amen. Kung gagamitin niya yung sense of kanyang hearing, nandun yung kanyang mga kaibigan, sinasabi sa kanya, Job, sumpahin mo ang Diyos mo. Yung kanyang asawa, ganun din. Amen? Kung gagamitin niya yung kanyang sense of smell, naamoy niya yung kanyang mga sugat, abay talagang hindi na siya maglilingkod sa Diyos. Lord, hindi ko totoo. Sabi mo, by your stripe, we are healed. Pero bakit ang katawan ko punong-puno ng sugat? Amen? Hallelujah. Lahat ng kanyang senses, pag ito ang ginamit niya, lahat ng ito, counselors. Amen. Yung tiyan natin, counselors yan. Pag kumakalam na, wala tayong pagkain, naman niya tayo maging kay Diyos. Pag medyo pagod tayo at medyo puyat, hindi na tayo magbabasa. Pag medyo antok na tayo, hindi na tayo makikinig ng Word of God. Kasi counselors yan nagpapayo yan sa'yo. Huwag ka nang makinig. Huwag ka nang umatid ng church. Amen. Hallelujah. Counselors yan. Lahat ng iyan nagpapayo sa'yo. Gagawa sila ng paraan. Amen. Para mapayuhan ka. Para yung pagpaniniwala mo sa Diyos ay magbago. But si Job, sa lahat ng mga counselors na ito, amen, sabi pa nga niya, even these skin worms eat all my flesh, but yet in my flesh I shall see God. Kainin man ako ng buong katawan, sabi niya. Pero dahil dito, nakikita ko ang Diyos nagre-resurrect sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Here comes, sabi niya, the fine counselors of the church member, sabi niya rito, or church member. Dinivert na sa church member. Minsan, marami tayong mga counselors sa church. Nagpapayo. Brad, hindi ako umatin ngayon. Huwag ka na din umatin. Magkape-kape na lang tayo dito. Sharing din tayo.
Di ba, 2 or 3 gathered together in my name, nandun siya. Huwag tayong mati sa church kasi magkaway lang din tayo dito. Counselors yan. That's counselor. Amen. Hallelujah. Counselors yan. Sabi niya rito, or church members. Hallelujah. Kung ito daw pinakinggan natin, sabi ni Job, kung siya pinakinggan niya yung mga counselors niya, Job cursed the day he was born. Isusumpa ni Job na siya'y isinilang pa kung ito yung kanyang tinignan. Kung ito yung kanyang pinakinggan yung kanyang counselors. Job cursed the day he was born. Amen. Last one. Hallelujah. Ito is istorya ng ating Panginoon sa Kristo kasama ng kanyang mga disipulo. Sa book of James chapter 3 verse 4 to 6. Amen. Naalala niyo ba na siya sumakay sa bangka? Amen. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Nandiyan ang ating Panginoon. Pumasok siya doon sa loob ng ships. He is in the hinder part of the ship, sa kalooban, sa gitna ng bangka. Amen. Then dumating ang malakas na bagyo at malakas na unos. Amen. Yung dating revival ng mga disipulo at mga alagad ng ating Panginoon, tuwang-tuwa sila. Worshiping God, nakakanta, nagmilagro ang Diyos. Amen. Tuwang-tuwa sila, revival sila. Pero after that revival, amen, pinaranas sila ng ating Panginoon, amen, ng isang napakalakas na bagyo. Amen. Ito si, kasama nila ang ating Panginoon that day. Nasa loob siya ng bangka. Amen. Pero lumakas ang bagyo, natakot silang lahat. Amen. Hallelujah. Yung kondisyon ng puso nila, yung tuwa nila, yung kanilang kasiyahan, napalitan ko ng takot. Why? Malakas ang bagyo eh. Dati naman silang dinadala sa bagyo kasi mga mangingisda yun eh. Amen? Sanay sila sa barko, sanay sila sa dagat, sanay sila sa alon, sanay sila sa hangin. Pero that day, natakot sila. After ng revival, natakot sila. Ano yan? Anong dahilan? Kondisyon ng paligid. Ibig sabihin, ginamit nila yung kanilang mata, yung kanilang paningin, yung kanilang pandinig sa circumstances sa labas. And then, nung makita, amen, ng mga alagad na nangyayari nito, at sinilulubog na, natakot sila lahat. And then, ginising nila ang ating Panginoon. Panginoon, gumising ka. Mamamatay na kami. Save mo kami. Sabi ng ating Panginoon, thou little faith. Kayong may mga maliliit na pananampalataya. Amen. Hallelujah. Dahil na sa malakas na alon, nagbago ang inyong pananampalataya. Nakalimutan nyo, kasama niyo po. At yun ang huwag natin kalimutan. Ang Diyos ay kasama natin sa mga pagkakas. Naglalayag tayo, pero huwag niyong kalilimutan, ang Diyos ang kasama natin sa paglalayag ito. Makakaranas tayo ng mga alon, ng mga bagyo, ng hangin sa buhay natin, pero huwag niyong kalilimutan na ang Diyos lagi nandiyan kasama natin sa gitna ng mga tao. Nandun sila in the hinder part of the ship. Saan yun? Sa puso natin. Sa kalagitnaan ng ating buhay, nandun ang ating Panginoon, di ba? Amen, ang ating bangka, walang iba kundi ang ating pagkatao. Nandun siya, nakahintay lang siya, nag-iintay lang siya ng tawag mo. Sa mga panahon ng bagyo at pagsubok sa buhay natin. Amen, wag natin hayaan na mabago ang sirkumstansya. Mabago ang kondisyon ng puso natin. Amen. Naalala niyo ba yung kwento ko na nakaraan? Tungkol sa ahas. Amen. Hallelujah. Nung hawakan ng lalaki, yung ligtas ng lalaki, yung ahas, and then doon sa apoy, then nung kinuha niya, dahil mahuhulog yung ahas sa gitna ng apoy, kinuha niya ang kamay, tinuklaw siya ng ahas. And then ang ginawa ng lalaki, binatulad doon sa apoy, ng isang kasama niya. At sabi niya, bakit mo hinawakan yung ahas? Di ba alam mo tutuklawin ganyan? Kasi ang ahas talagang nanunuklaw yun. Nature niya talaga ang tunuklaw. Pero bakit di siya nagalit sa ahas? Kasi hindi naman ahas ang nature niya eh. Amen? Ibig sabihin, tayo din, mga mananampalataya, yung nature natin, hallelujah, hindi ito nature na masama. Amen? Although tayo makasalanan, nagkakasala tayo, pero yung original nature natin, yung deep, nasa puso at yung kaluluwa natin, sabi ng scripture sa book of Genesis, we are created in the image and likeness. Pag sinabing likeness, sabay, wangis. Yung wangis natin, hindi lang ito itsura.
physically. Pag sinabing wangis, hallelujah, kasama dito yung ating attitude, yung ating ugali, yung ating character. Hallelujah, bilang tayo yung mga naman natin. We are created in the image, yung imahe ng ating Panginoon, tsaka yung kanyang likeness. Lahat ng meron siya, lahat ng ano siya, lahat ng gusto niya, lahat ng kanyang nais, yun ang ating likeness. Dapat yun din ang nais natin. We are created in that image and in that likeness. Amen. Hallelujah. Sabi niya, behold, also the ships which, though they be so great and are driven of the fierce wind, yet they are turned about with a very small helm. Itong malaking bangka, kayang baguhin at palikuin ng maliit na timon. Wheresoever the governor listed, saan man nato gustong pupuntahin. Even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Ang dila daw natin ay maliit na bagay lamang, pero kayang mag-boast ng malaking bagay. Behold how great a matter a little fire kindled. Kayang magsilap, magpaliyab, magpaapoy ng napakalakas. Amen. Hindi kaya natin ito i-specify kasi napakadali namang intindihin. Kailangan makontrol natin ang ating mga sariling bibig. Ang dila. Even so, the tongue is a little member, and tongue is a fire, is as a fire. Ang dila daw natin ay parang apoy. A word of iniquity is so tongue among our members. Amen. Huwag natin hayaan gamitin ito para magkasira-sira tayo at mabago ang ating sitwasyon. Amen. That it defile the whole body, para masira ang buong katawan, and set it on the fire, course of nature. Huwag natin hayaan ang dila natin. Amen. Ay kung ano-ano ang mabanggit. Ang dila ngayon, hindi lang sa pagsasalita, nagagamit na rin sa cellphone yan. Yung pinupost natin sa Facebook, sa cellphone, sa word natin, part yun ng ating pagsasalita, di ba? Hindi na nga lang natin binaverbalize na sabi, pero yung sinasabi natin, yung top ng ating kaisipan, inilalagay natin doon sa Facebook. Pinupost natin. Amen? Pag na-post natin, mabubura pa ba natin? Mabubura ba natin yan, pero yung nakabasa nun, hindi na mabubura yun. Last illustration. Then we will close. Amen. Meron isang matanda. Amen. Na nagkarat siya ng chismis. Amen. Na yung kanyang kapitbahay ay magnanakaw. O, yun ang natin kalat. Sinabi niya doon sa mga neighbor niya. And then, hallelujah, dahil nga yun narinig na balita na siya ay nakaw, pinahuli siya sa pulis. And then, nung siya ikulong, ay nilitis siya ng pulis, na napatunayan na wala siyang kasalanan ng lalaki. And then, lumabas siya ng kulungan, at hallelujah, pag uwi niya ng bahay, so syempre, yung kanyang pagkatao, nabahiran to ng tingin ng mga nasa paligid niya. Kasi sinabihan siya, kinasuhan siya ng nakaw. And then, ano siya, dahil napatunayan wala siyang kasalanan, sinampahan niya ng kaso, yung matandang lalaki nag-chismis na ito. Then, tinatawag ng korte, yung lalaki, ang sabi ng lalaki, chismis lang naman yun. Wala lang yun, Judge, sabi niya. O sige, sabi ng Judge, ganito. Isulat mo lahat ng mga bagay na sinabi mo, na chinismis mo tungkol sa lalaki na yan. So, sulat ng lalaki, then pagkatapos siyang sulat, sabi ng Judge, pirasuhin mo ng maliliit na piraso. Then isabog mo sa labas ng bahay mo, sa paligid ng inyong community, ng papel. And then, nabukasan, bumalik siya sa Diyos para tanggapin ang hatol, para malaman niya kung anong hatol sa kanyang ginawa. Kaya sabi ng Diyos, ito magiging hatol ko sa iyo. Dahil bago ko bigay sa iyo ang hatol, bumalik ka doon sa lugar na pinagtaburan mo ng papel na pinapiraso. Sabi ng lalaki, Judge, hindi ko na magagawa yan. Siguradong wala na doon yung mga ikinalat ng papel. At naglipa na saan-saan yan. Sabi ng Judge, tama ka. Ganyan din ang pagkasira ng buhay ng lalaking hindi sa kanya. Amen. Hindi mo na kayang baguhin sa isa. Hindi mo na kayang
pulutin yung lahat ng ginawa mong mali at kinalat mo sa ibang tao. In other words, hallelujah, sa mga bagay sa atin, amen, yung mga bagay minsan na ginagawa natin, hallelujah, kailangan isipin natin mabuti. Sabi nga nung iba, think before you click. Ayan, gano'n kasimple lang yun. Think before you click. Alright, so yung circumstance siya minsan, sa buhay natin, nagpapabago yun. Minsan yun ang kadalasan, nakadepende tayo sa circumstansya. Kaya minsan nakakapagbigaw tayo ng hindi maganda, nakakapagsabi tayo ng hindi tama, nakakapag-post tayo ng hindi akma sa buhay ng nature natin. Mayroon tayo. Amen? Kaya dapat, amen, lahat ng mga bagay na alam mong hindi maganda, iwas natin yan. Huwag mong hayaan na magdala tayo ng present condition ng buhay natin. Isa lang ang paraan, manalangin tayo sa ating Panginoon. Pumunta tayo sa hinder part of the ship. Nandun ang ating Panginoon. Kaya niyang lutasin ang lahat ng ating mga pagsubok. Tayong lahat ay umupo at tayo sama-sama.